hindi na kami makakaabot sa baggage drop. Nawawala ang bagahe natin, guys. 안녕하세요 여러분, 네 여자야 아비입니다. 제 유튜브 채널을 다시 와주셔서 감사합니다. Today is June 22 and it's currently 8:42 AM. Ang aga nating nagising today dahil we're catching another flight going to Manila. Naglo-load na kami ng things sa car and since naligo na ako kagabi, magbibihis na lang ako. Ang flight namin is at 11:55 AM pa naman. So, we still have a lot of time na makapunta sa airport. Si Kuya tsaka si Charles doon na dediretso. Kami, susundin pa namin si Cap sa kanila. Then, sabay-sabay na kami pupunta ng airport. Iiwan namin yung kotse doon. So, see you there! We made it! So, akala talaga namin, guys, hindi na kami makakaabot sa baggage drop. Traffic is real. 11:55, ah. Ang flight namin is at 11:55 AM pa naman. 11:20 pala yung flight namin. 10 o'clock, nasa May Pavia pa lang kami. So, we still have a lot of time na makapunta sa airport. So guys, funny story kung bakit kami muntik nang malate. We bought our tickets back in September pa and na-cancel siya ng Cebu Pacific. So we rebooked it at another time slot. So that was back in September. So all this time, akala namin yung flight namin is at 11:55 AM. Ilang beses na namin ni-recheck ni Kuya. Tapos, chill lang kami papunta sa airport. And then, nagulat ako nung ni-review ko yung boarding pass while we were on the way papunta sa airport. Nakasulat doon guys yung boarding niya 10:35 AM. And 10 o'clock nasa Pavia pa lang kami, nata-traffic kami doon. And nakalimutan ko if yung baggage drop ba, is it 45 minutes before the check-in time or 45 minutes before the flight. So, buti na lang nauna sila kayo sa airport. And he told me na 45 minutes before the flight. So, we arrived just in time. Akala ko talaga hindi kami makakaabot. So, lesson learned, always review your boarding pass, your tickets, any emails from Cebu Pacific para hindi yung experience namin na talaga nagmadali kami. Zoom si Daddy sa pag-drive, sobrang bilis. Tapos, unexpected na traffic kami sa Pavia kasi naulan pa. So, we still have a lot of time na makapunta sa airport. So, today, we're flying to Manila to celebrate Mami Ellen's birthday. Charlie, annyeong! Annyeong sayo! Waiting for the family. So guys, as mandated by the Philippine Aviation Authority, required pa ang magsuot ng face mask sa airport, or not really sa airport, required magsuot ng face mask sa loob ng airplane. This is it guys, we're going to Manila! Yes! Why are you nervous? It's been so long since I rode an airplane. Ito guys, ang aking pamangkin, si Charles. And he's 9 years old. Tinan niyo yung height namin guys. Leg room. Found in your seat pocket. And we are pleased to announce that we have just landed. Hi guys, nandito na kami sa airport. Nandito na kami sa NAIA 3. Nihintay na lang namin yung aming bagahe. Tingnan nyo guys yung tripping ni Mami. Lahat ng bagahe namin nakabalot sa yellow. Para malayo pa lang daw kita na siya. So
So, ang plano namin today, since 2 p.m. pa yung check-in sa Airbnb, we're gonna have lunch dito sa airport. Tapos, mag-grab kami. Siguro 2 grab kami kasi 6 kami. Papunta sa BGC, pahinga bago kami mamasyal mamayang gabi. Sino sumuka sa aeroplano? Ako. Bakit? Kasakit ang ulo ko. So, eto na naman tayo, guys. Kanina akala natin hindi tayo makakaabot sa flight. Ngayon naman, wala pa rin yung maleta ko. Kompleto na yung maleta nilang tatlo. Yung sa akin na lang ang nawawala. Sa akin na lang ang nawawala. Paubos na ang tao dito sa conveyor. Ano, so wala nang darating? Ano na naman to? Nakakakaba naman. Wala pa rin yung bagahe ko. Nagtanong na kami dito sa transfer desk. Baka nahalo siya sa ibang naka-connecting flight. So ngayon, hinahanap na ang ating maleta, guys. Diba? Bloopers number 2 for today. Maleta ko. Ngayon, guys, kinuha ni ate yung baggage tag ko. Pupunta na siya siguro dun sa likod to check kung nasan yung mga nawawalang bagahe. Sana hindi lang ako yung may nawawalang bagahe, no? 12:30 kami naglanding, hanggang ngayon nawawala pa rin yung maleta ko. Hinahanap pa rin doon sa likod. Ayan na siya, guys! Kita na! Ano daw pong nangyari? May blue kasi. Akala nila transfer. And we got my luggage, guys. So, ang nangyari, di ba, sinabi ko sa previous vlog, na proud pa ako dun sa color blue na tag ng Philippine Airlines. Priority tag ko na 10 years nang nasa maleta ko sa Philippine Airlines. Yun, first one out. Maraming salamat. Priority tag that is 10 years old. Yun pala, sa Cebu Pacific, kapag for transfer yung lahat ng luggage, nilalagay silang blue tag. So, na-mix yung maleta ko sa mga for transfer papunta sa mga abroad, papuntang abroad na mga maleta. So, buti na lang nakita na siya, guys! Thank you very much sa very fast response, Cebu Pacific, pati kay ate na nag-ayos ng aming report. At pang pa-relieve ng stress, lunch muna tayo, guys. So, kasama niya si Mondays, pati si Tuesdays, pati si Wendy's. tawa kayo, dali! Nakasakay na kami ng Grab finally. We decided to get 2 4-seaters para hindi kami siksika. Nasa kabila sila Kuya Dad and Charles. Hello guys! We have just arrived sa building ng ating Airbnb. Hinihintay ko sina Kuya. Kasi as I've mentioned kanina, nag-separate kami ng Grab. So pareho lang to sa inistayan natin last time. Ang naiba lang, last time Tower C tayo, ngayon Tower A naman. Kita-kits mamaya. Hi guys! Ay, nasa na ba? Papasyal na kaming 4 lang. Naiwan ng aking parents sa kanilang kwarto. Ano yung gagawin nila dun? Johnny! Mahulat lang daw, sabi ni Trans. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa tapat ng entrance ng High Street, which is right there. Hindi ako masyadong nakapag-vlog paglakad namin dito kasi naambon. So ngayon hinihintay lang namin tumigil yung ulan para makatawid na kami. And na-hold ulit kami guys. It's raining so hard! And doon kami kakain. Diba doon yung Kiwami Food Hall? And dito ako nag-picture. So actually we're right below the 3D billboard. the 3D billboard. Ito siya. Nakikita. Because we're right below it. Sobrang lakas ng rain. Wala kaming payo. And after 30 minutes of waiting, tinawid na lang namin guys nung huminto yung ulan for a split second. Tapos nakakatawa habang natawid kami biglang bumusang ulan. And we're wet. Our destination. Hey guys, we made it. Kiwami Food Hall. Menchi what? Menchi Kazuya. Okay. Karaka spicy yun. Another ginger highball. Ito din yung in-order niya last time. Titikman ni Kuya for the first time. Go!
lasa. Ginger ale na may konting panduan. Na lemon. Our first ramen. Sabi nung Okay na naman magsalita. Thank you. Where's your ramen here? Ang dami naming order, guys. We ordered my favorite mushroom, tapos yung puto bare ulit na may wasabi. And we also have mozzarella sticks. This time may kahati na tayo, so mauubos na talaga natin siya. And nag-order ako ng ramen for myself. Ito, order siya ng curry niya. I think same as last time. Is that the same as last time? No, it's not. Si Kuya, share sila supposedly ni Charles ng ramen. Ewan ko bakit parang siya na lang yung kumakain. Tapos meron pa yatang isang curry na hindi pa dumadating. And then si Charles, yung kanyang katsu. So, kamusta ang Kiwami experience? Speechless. Ayan ang ayan ang result na yun, guys. Wow! Sweets. And now, nandito naman kami, nagdi-dessert sa Auro Chocolate Cafe. Caps got the brownie, chocolate fudge brownie, which is too chocolatey for us. Tapos umorder din siya ng, what do you call this? Hot choco. Dark chocolate siya. Okay naman, masarap. Pero yung kay Charles, he ordered dark chocolate then iced, and medyo nakaka-trauma siya kasi yung chocolate sobrang puro. Pasok siya sa ilong mo. He should have gone for the white chocolate. Anyway, so yan lang naman ang adventures namin today. Muntik na kaming malate sa airport, nawala yung maleta ko. Tinulan kami papuntang Kiwami Food Hall. So at least now, mag-chill lang kami. Then after a while, we're gonna walk back to our Airbnb, which is about a 10-minute walk away. So thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye!